I'm Renz, and welcome to Catch Reality Season 2, where we go deeper with our deepest secrets, embrace ourselves, own our stories, and make healthy conversation about it. So, you heard it right, it's Season 2, na-miss ko to actually. Ang tagal na nung last upload ko, I think that was February pa ata or March? Ay hindi, February yun. So, we're here again in our Casa Pero, but different angle lang. Kasi iba na yung magiging topic natin. And you heard it right. Friends, yes, it's more on about our deepest secrets. So, I really prayed for this. I need to be brave and pero not overthink it too much. Pero I think naman I'm ready na to share these things on you on social media. Yeah, pero wag natin patagalin pa. Let's get into it. Ano nga ba yung mga deepest secrets natin? So, actually, it's more about our sex experiences. Yes, it's about our sex experiences, relationships, and other things about it. So, we'll not focus on what happened or what I did or what we did, pero we'll focus more on ano ba yung learnings na makukuha natin sa mga ganong experiences. And like what I've mentioned, we want to create a healthy conversation about it. So, maging yung proseso natin. Actually, I have several topics here. Yan. Dito ang ating mahiwagang bunutan. Yan. So, ibig sabihin, kung ano yung mabubunot ko ngayong episode, yun yung magiging title, and yun yung magiging topic natin for this episode. Okay? Yan. And of course, hindi mawawala ang ating and of course, our food here. I have here garlic bread. Yan. Kasi actually, morning ko to sinushoot. So, yun. Kasi parang maaraw pa. Backlight tayo ngayon. We have here my banana latte. Ayan. Kinakabahan ako actually kasi hindi ko alam kung ano yung mabubunot ko and ano yung pag-uusapan natin ngayon for this episode. This is my first episode, so tingnan natin kung ano yung mapag-uusapan natin. Sige, let's go! Let's go! So, buksan natin. Ayan, so nandito na ang ating mahiwagang bunutan. Kita nyo ba? Wait lang sa camera ko, dapat nakatingin hindi sa monitor or saan man. Ayan, nakita nyo ba ito? So, sige, wait lang. So, magbunot na tayo. Ano bang mabubunot natin? Wala ko tito eh. Kala mo naman. Uy, wala. Legit talaga to. Ano, ito muna. Ito ka bata ka. Ako muna tito again. Oy! Sakto! Ang galing naman. Legit di ko alam. Ang galing naman, sakto. Ito talaga yung una kong nilagay sa listahan. And ito yung nabunot ko. And I think this is a good topic to discuss. This is a good topic to discuss for this first episode. So, ang nabunot ko is yan, my first encounter. Kita nyo ba? Okay, so ang nabunot ko for this episode is my first encounter. So, technically, I will share to you my first ever encounter in sex. Or in this aspect. Yan. So, tamang-tama. Okay. Let's begin. Where, when, and how did that happen? So, nangyari to actually way back college. I think I am second year college. Ayan. And I have this friend. His name is Sasha. Friend, and her name is Sasha. Her name is Sasha. Ito, joke lang. Di ko siya mapapangalanan. So, I have this friend na nakilala ko sa school. Schoolmate ko siya. And we parang naging close kami after an event. Parang ganon. Ibang course siya, ibang program. So, yun, nakilala ko siya. And I treated him as someone na kaya kong pagkatiwalaan. Parang kumbaga that time, kuya-kuya ko siya gano'n. Ayan, mga kuya ko. Joke lang. Yun. So, that time, yun, gano'n. Gano'n yung parang treatment namin sa isa't isa. Hindi kami lumalabas ng kami lang, pero may mga group of friends naman kami. Tapos, di ko na papahabain pa.
So, what happened that day is meron akong dapat lakad. Nakalimutan ko kung anong lakad ko that time, pero may lakad ako that time. Dala-dala ko na yung gamit ko. Tapos, gabi pa yon. Pero may class kasi ako before that day. Parang weekdays ata yun. So, in-offer niya that time ata na samahan ako na mag-antay kung hanggang kailan ako umalis. Parang ganon. Yun. And, ang plot twist, hindi natuloy yung lakad ko. Pero dala ko na yung mga gamit ko. Alam mo yan? So, kasi sa Manila, ang context, sa Manila kasi ako nag-aaral. So, ang layo kung parang nakakapanghinayang kasi uwi pa ako, ganyan-ganyan, sa gabi na, gano'n. Sa Manila pa yon. So, ang nangyari, parang tinatanong niya ako, saan ka mag-i-stay, ganyan. Hindi naman ako nagdo-dorm. So, antipolo pa ako. Tapos, parang naghanap kami ng paraan para may mapag-stayan. So, endpoint, nagstay kami sa dorm ng schoolmate din namin, na friend din namin. So, tapos, sinamahan niya na ako dun sa, sa pag-stay doon, gano'n. So, endpoint, nagsama kami sa isang room, tapos, ayun. So, endpoint, nagkasama kami dun sa room ng friend namin, doon kami natulog, and it happened. So, that time, actually, hindi naman ako syempre manhead, pero hindi pa din kasi ako sobrang out that time eh. Yun yung mga panahon na hindi ko ina-acknowledge kung ano yung nafe-feel ko that time. So, yes, I'm comfortable with that person. Sobrang comfy ako sa kanya, tiwala ako sa kanya, ganun. Pero I won't deny naman na naririnig ko na yung iba naming friends sa circle namin na inaasar kami, gano'n. Or alam ko din naman na out siya. Alam mo yun? Alam ko din naman na out siya. By the way, this happened, I think, 2017? Hindi ako, kung ako nagkakamali, 2017 ata ito. 2016, 2017, mga gano'n. Tapos yun, parang aware naman ako na out siya, or pero alam mo yun, parang hindi masyado na pag-uusapan that time. Hindi yung parang tatanungin mo kung anong sexuality mo or anong orientation mo. Hindi naman ganun dati, diba? So, ayun. Pero ako, I would say na I'm in denial stage. Pero siguro that time, the proper term, I think, is I'm not aware of what I am feeling that time. So, ayun. Kaya, yung headspace ko nun, parang okay, comfy naman ako. Pero, ngayon, inaalala ko siya. Medyo may konting kaba na nagkasama kami sa room, tapos sobrang dilim, gano'n. Tapos parang, alam mo yung feeling na hindi ka makatulog, hindi ka comfortable, or hindi ka mapakali. Alam mo yun, tapos, gano'n. And it happened. So, yun yung mga na-realize ko. And actually, after that, pumunta din yung mga iba naming friend doon. Parang nalaman nila na doon, hindi ko matandaan kung sinabi ba namin na doon kami nagstay. Pero alam ko na pumunta yung iba naming friends doon. So, nagbanding na kami, ganun. Tapos, after nun, parang hindi naman namin napag-usapan masyado kung anong nangyari. Tapos, hindi din naman alam nung mga friends namin na may nangyari. Ganon. And after nun, mas naging close kami actually. Tapos, actually, yung guy na yun yung first heartbreak ko talaga sa guy, sa lalaki. Kumbaga siya talaga yung, I could say, na nagmulat sa akin na i-acknowledge ko kung ano yung nafe-feel ko or yung attraction na meron ako towards same sex. Kasi, after nun, actually may mga nangyari pa sa amin, and then, parang umabot kami sa point na ano na bang meron sa atin. Nagtanungan na kami ng ganon. Tapos, nung una actually, since nga I'm also active in church that time, sobrang active ko sa church, parang nandun pa din ako sa point na I will insist na we're just two guys attracted to each other. Pero hanggang dun lang yon. Or parang sabi ko pa nga that time, I will still treat you as a brother. Ganon yung wordings ko that time. Tapos, after a week, after nun, di nagsettle, ganyan. Pero, tuloy pa din kami, nagkakausap pa din kami and all. Pero after a week, biglang may nag-change sa mind ko na, pero I want to pursue this person na. Ayun, ganon. Gusto kong, kasi
actions ko towards him, hindi na eh, iba na yung nafe-feel ko talaga, iba na yung ginagawa, iba na talaga yung nafe-feel ko, mas lumalim after that conversation. Tapos binabi ko yung sinabi ko na parang okay lang ba na ituloy na natin, ganyan. From MU, parang mas panindigan na natin, gano'n. Pero that time, nararamdaman ko na parang, yes, umagri siya, pero nung nagkikita-kita na kami, summer to nun eh, ano na siya, naging parang avoidant na siya sa akin that time. Tapos parang di ko na alam ano nangyayari, bakit akala ko ba okay tayo, akala ko ba pumayag ka, ganyan. Tapos wala na, pero I understand naman the situation. Tapos after that, nalaman ko na nagbalikan sila ng ex niya, tama ko di ako nagkakamali, parang gano'n. So yun yung nangyari that time. Tapos sobra ako na heartbreak, as in heartbroken. Sobra ako na heartbroken that time. To the point na nag-out ako sa mama ko that time. Parang sabi ko sa mama, yun yung first time na nag-out ako. Sabi ko, ma, okay lang ba na magkaroon ako ng jowa, gano'n, or magka-jowa na ako, gano'n. Pero hindi babae, gano'n na. Hinanap ko talaga yung tiyempo that time. Tapos in-open ko na rin siya sa mga kasama ko sa simbahan, nag-open ako sa mga ate ko, gano'n. Kasi nafe-feel ko na yun. Kasi only child ako, so wala akong tatakbuhan, alam mo yun. Sa kanila lang, and I know na they can guide me and I trust them naman. So yun. So, what my first sexual experience taught, actually not about dun sa sexual part eh. Pero from that experience in general, yung first time ko siyang na-feel na experience, kasi nga yun din yung nag-open sa akin in this world eh. And acknowledging myself. So natutunan ko na, to be honest, no, I hope, looking at it, or looking back at it, I hope na mas nag-stick ako sa values ko. Mas sana hindi ko hinayaan na mangyari yun sa amin. Not because I don't want to acknowledge my feelings for him. Pero siguro sana mas na-process and mas aware ako sa pagkilos ko that time. Ganon. And natutunan ko din na don't easily give yourself to others, especially in moments when you feel that you're being caught off guard. Hindi naman niya kasi actually pinilit eh. Hindi niya ako pinilit. Hindi din naman ako nag-demand. Hindi din siya nag-demand sa akin. Parang it's just a natural. It's just a parang bugso ng damdamin kung ipuput natin into words. Parang ganun siya. And sana nga that time mas na-process ko siya kasi actually, I won't deny naman na because of that experience, kaya din naman mas lumaon, tama ba yung term ko? Parang mas naging, parang nagkaroon ako ng hunger for curiosity sa mga ganong bagay. Which is, hindi ko siya na-process ng maayos, hindi ako na-guide ng maayos, or hindi ko, alam mo yun, I have clueless talaga. Parang na-entertain ko lang kung ano yung nafe-feel ko that time. And not knowing na ano ba yun nafe-feel ko that time. Bakit parang may nafe-feel ako na gusto kong maghanap ng someone, not just to talk with. Alam mo yun? And sana that time, siguro yun nga, parang sana mas nanindigan ako. Sana parang nung time na naglalapit na kami, parang sana meron akong lakas para i-refuse. Diba? Siguro that time, ito lang naman, hypothetically lang, siguro pag nagawa ko yung that time, baka mas naging okay yung relationship namin, kung naging kami man, alam mo yun, yung mga ganon. Mas madaming napahalagahan ba? Ganon. And yun nga, if the question is, if you could go back, would you make the same decision? Why or why not? Definitely 100% not. Hindi ko siya gagawin kung nasa proper headspace ako that time. Kung hindi ko hinayaan yung bugso ng damdamin ko na manguna. Kasi, after naman nun, until now, although hindi na kami ganun ka-close, pero we're goods. Wala naman na-cut na bridges or hindi naman na-burn yung bridges. Tama ba yun? Hindi naman na-burn yung bridges namin. Kumbaga, hindi na kami close ngayon. Pero, alam mo yun, feeling ko pag nakita kami, parang okay naman. Like, we're casual. Gano'n. Pero, I think kung hindi yun nangyari, parang may better relationship na nabuo. Hindi ko man masasabi kung relationship romantically o kung I will look back nga, hindi ko siya gagawin. And sana, parang I'm hoping na sana mas naging strong ako that time. Kaya,
for those people, especially for the younger ones na nakaka-experience, not just gay, I mean, not just in the LGBTQIA+ community, kung hetero ka man, diba, babae, lalaki, ganun. Or what age you are right now, kung wala ka pa experience and then you are like in this kind of setting na parang first time sa'yo yung mga gantong bagay, mas maganda talaga na aware ka. Yun talaga yun. Siguro yun yung key term ngayong episode. Is yung awareness. Awareness kung ano nangyayari sa paligid mo. Awareness sa nafe-feel mo. Kahit doon na lang awareness sa nafe-feel mo. So that's the most important thing. Para at least, wala kang regrets in the future, diba? I'm not saying naman na may nagawa akong sobrang mali or nakasakit ako ng ibang tao, ganon. Ayun, in my own perspective, in my own lens, yan. Parang it happened Pero alam mo yun, I just really hope na that time sana mas aware ako sa nafe-feel ko. Kasi nga, parang sabi ko nga kanina, ba, yun yung nag-open sa akin into this world, into this community, into this thinking na aba ka nga bisexual ako, aba ka nga gay ako, ganun. So, ganun. And sana talaga, mas na-process ko talaga siya that time. Pero yun, so that's it. So that's my first experience or encounter, my first encounter. So yun, if you have this kind of encounter as well, or if you have this first encounter, kung ano man yung mga first encounter nyo, feel free to comment in the comment section. You can also DM me, pwede natin basahin yan on the next episode. And yeah, let's create a healthy conversation. Hopefully in this episode may natutunan kayo. Hopefully na nabanggit ko or nasabi ko ng maayos yung mga dapat kong sabihin, diba? Actually yun nga, medyo kinakabahan ako, pero thank God kasi ito yung unang nabunot ko for this first episode. So ayan, hopefully supportahan niyo ako sa mga next episode. Join me in this journey, sabi ko nga. Ayan, so yeah, let's be better, let's embrace ourselves, own our stories, and continue to create a healthy conversation about it. So, yun lang friends. So, hope you enjoyed this video. If you enjoyed this, don't forget to like, subscribe, and follow my socials. See you on the next episode. Bye!